hindi muna ako bababa dyan. For the first time, I will preach from here. I will use the chalice, no? At saka yung katawan ni Kristo, papaliwanag natin, no? Yung ating ebanghelyo ngayon ay continuation ng napakagandang kwento ng daan patungo sa Emmaus, no? The road to Emmaus. Si Jesus naglalakad kasama ng dalawang alagad na hindi nakilala si Jesus. Hindi nakilala, no? Sabi niya, may naglalakad na dalawa, no? Paalis ng Jerusalem. Pag paalis ka ng Jerusalem, parang nawawalan ka na ng pag-asa, eh. Simbolo ng paglayo sa sentro, no? Nawawalan ka ng pag-asa, kaya umaalis ka, no? Kaya lumalayo siya. 7 kilometers away. Habang naglalakad yung dalawa, yung pangalan ng isa si Cleophas, yung isa walang pangalan, hindi natin alam kung sino yung pangalawa, pero naglalakad sila na parang talunan, no? Mawalan na ng pag-asa. At biglang may sumulpot na isang lalaki, si Jesus, na hindi nila nakilala. Tayo, minsan sa dami ng problema, hindi natin nakikilala si Jesus. Hindi natin siya maunawaan, hindi natin siya makita, no? Nasaan ba ang Diyos? Bakit ako iniwan? Bakit walang Diyos? Diba? Kaya, nagkukwento sila, sabi niya, ikaw lang ba yung tao dito, hindi na nalaman kung ano nangyari dito sa Jerusalem? No? Sabi niya, hindi. Ano ba yun? So, kinuwento ng dalawa kay Jesus, at tapos si Jesus dinagdagan, at nung nakarating na sila sa kanilang destinasyon, no? Gabi na, no? Niyaya nung dalawa si Jesus na kumain kasama nila. No? At doon sa kainan, doon na nila nakilala si Jesus. Sa hapag-kainan, no? Doon nakilala si Jesus. Kaya napakaganda ng misa. No? Pag tayo'y namumroblema, ang solusyon natin, ang misa. Papaliwagan natin. Sa paghati-hati ng tinapay, doon nila nakilala, nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Nakilala si Jesus. Palagay ko na ikwento ko na sa inyo to dati, pero babalikan natin, papaalalahan natin ang napakahalagang yugto sa misa tuwing tayo'y nasa consecration ba na tinatawag, no? Kung saan tinataas ang tinapay. Sa bawat misa, ito ay panalangin natin. No? Marami tayong dinadaanan na hirap, maraming problema, maraming krisis, tapos kaminsan para tayo nawawalan ng pag-asa. Sana ang misa maging mitya para manumbalik yung inspirasyon, bumalik yung lakas at pananampalataya natin kay Jesus. Lalong-lalo na sa banal na Eucharistia. No? Muli, dalawang yugto, sa salas at sa pagkainan. No? Salas, dining room. Sa salas, pinaghahati-hati natin yung salita ng Diyos, pinag-uusapan natin, nagkakwentuhan tayo, dapat doon to eh. Di ba? Pero dahil pinapaliwanag ko itong dalawang aspetong ito, kaya ako lumipat dito. Pero dapat ang salas, nagkakwentuhan tayo. Pagkatapos nga ng salas, pupunta tayo sa pagkainan at doon magkakain tayo. Pero ulit, pag kumain tayo, kailangan bati. No? We are reconciled. Ang hirap kumain ng kaaway. Isipin mo, kaaway mo, kumakain. Paano kaya kumain na yung mortal enemy mo nasa harap? No? Hirap siguro lumunok, ano? Ang hirap kumain ng ganyan, ano? Kaya napakahalaga ng kumpisal, no? Magbalik loob bago magsama-sama sa mesa. Kaya lagi natin sinasama, mesa, misa. Di ba? Sa krus, di ba? Mesa, bati tayo, reconciled, sa mesa, at misa. Isa lang naman ang mesa at misa. At pagdating natin sa misa, pagdating sa yugto ng Eucharistia, ginagamit yung tinapay. Napakahalaga ng tinapay na kailangan paghati-hatiin, pagpira-pirasohin. Kailangan wasakin. Yan ang kwento ng ating buhay.
Pag hindi tayo wasak, hindi buo tayo, kaminsan mayabang, pride, ego ang umiiral. Kailangan tayo wasakin, paghati-hatiin. We have to be made broken. We have to die to ourselves. Katulad ng tinapay, sa bawat misa, kailangan hatiin. Pag hindi hinati, hindi makakain ang tinapay. Tayo rin. Pag hindi tayo hinati, hindi tayo pagpira-pirasuhin, hindi tayo pwede ibahagi sa isa't isa. We cannot share. Every time we open our hearts, we share our stories, we become vulnerable. Naku, baka miss ako nito, baka, maraming baka. Pero kailangan natin ibahagi yung ating sarili. Pagpira-pirasuhin yung ating sarili. Kaya mahalaga ang pira-piraso. We have to be broken. It is the only way. We have to be broken in order to be shared. No breaking, no sharing. That is why the bread is broken. Kaya nga, sinabi, sa paghahati-hati ng tinapay, napuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. No? In the breaking of the bread, nakilala si Jesus. So how important the breaking part is. No? Kung paano kailangan hati-hatiin. No? Ang pangalawang, di ba, sinasabi, no, tanggapin nyo lahat ito at kanin, ito aking katawan na ibinibigay sa inyo. No? So yung pangalawang yugto, yung kalis. Ito yung dugo, no, ng bago at walang hanggang tipan. Binibigay ito para sa inyo, para sa lahat, sa ikipagpapatawad ng mga kasalanan. Ang kahalagahan ng kahalagahan ng kalis. No? Muli, lilipat naman ako dito ulit, no? Kasi kailangan ko dalawang kamay. Dalawang kamay naman. Kaya kailangan ko gamitin itong microphone stand. No? Sorry. Pag tinataas to, no? Pag tinataas, ano sinasabi? Gawin nyo ito sa pag-alaala sa akin. Do this in memory of me. Anumang problema, anumang sakit, anumang krisis, no? Kung ito yan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Anuman sama ng loob, galit, anuman yan, kaya ng Diyos. Gawin niyo ito sa ngalan ni Jesus. Do this in memory of me. Hindi ito nagalit. Gawin nyo ito. Itong galit na ito, kaya tabunan si Jesus. Kaya ba? Kung hindi tayo magpatawad, yan ang mangyayari. Nangingibabaw yung galit kesa sa imagine. Hindi mo kaya, Panginoon. Hindi nyo kaya. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Hindi kaya ng alaala ni Jesus. Hindi kaya ng dugo ni Jesus. Kasi mas nangingibabaw yung galit. Hindi pagpapatawad. Yung mga pait, yung mga sakit sa buhay, hindi kaya. Kaya nangingibabaw. Para nyo ng awa, hayaan natin si Jesus maglakad kasama natin. Lumakad siya kasama natin, paghati-hatiin yung salita ng Diyos. Explain yung salita ng Diyos sa salas. Diba? Sa pagkainan, yung tinapay hinahati, yung kalis, gawin niyo ito sa pag-alaala-ala sa atin. Alalahanin natin na kaya ni Jesus lahat, may solusyon para sa lahat. Kaya ng Diyos lahat. Kaya ulit, pag tinataas to, no, isama nyo na lahat. Lahat ng ating mga iniisip, mga problema, nagpapabigat, nagpapaalipin sa atin. Gawin nyo ito sa pag-alaala sa akin. In memory of Jesus,
May He heal us. In memory of Jesus, may we experience the love of God kung saan tayo napapabilang. Kaya napakahalaga ng tinapay, nagiging katawan ni Jesus, at ang dugo, yung alak, nagiging dugo ni Jesus. Simbolo ng pagmamahal niya sa atin. Let us do this in memory of Jesus. In memory of Jesus na buhay na buhay sa atin. Salamat sa Diyos.